Ito no yung nakuha natin na asola doon sa Garden Gazelle sa San Miguel Polanco. So ito na siya no. Iniligay muna natin dito sa planggana. Wala pa kasi tayong mapaglagyan no. Pero ngayon ay gagawa tayo ng asulapan para dito. So paramihin natin ito dito no. At pag mga parami na tayo ay subukan na naman natin na gagawa uli ng panibagong asulapan. Napakaganda kasi no ng asula na ipakain sa mga ating mga manok dahil ito pinong-pino na siya no. Hindi na kailangan nating slice ng pino para ipakain. So ito ay pagkakuha natin no sa ating pan ay pwede na siya nating ipakain dahil pino na siya no. Pwede natin siyang ihalo sa ating mga patuka at ibigay sa ating mga manok. Ngayon ay gagawa tayo ng asulapan. Meron din tayong tricantera dito no, or kilala sa tawag na Madre de Agua. So galing din natin ito sa Garden Gazelle. Humingi tayo ng kunting sanga para itanim natin no. So mamaya pagkatapos natin gawin itong ating asulapan ay ito naman yung itanim natin doon sa baba, itong tricantera. Maganda din itong i-supplement no sa ating mga manok dahil mataas din yung kanyang crude protein. So paramihin din natin ito at ito ay gawin din natin no, na isang alternative para sa ating patuka ng ating mga manok. Dito tayo gagawa ng asulapan dahil strategic ito no, para sa asula dahil hindi siya direct sunlight. So may mga kahoy kasi siya sa ibabaw, iyan. So itong sa baba ay mayroon siyang lilim no. So hindi siya diretsong tatamaan ng sikat ng araw dahil ang asula ay masilan kasi sa sikat ng araw. Pag matamaan siya ng sikat ng araw directly ay hindi rin maganda sa kanya no. So kailangan niya ng kunting shades at para madali siyang dumami no yung asula natin. So ito yung strategic area natin. So dito tayo gagawa no ng asulapan. At ang mga kailanganin natin no ay ito lang kahoy at ito meron na tayong nakuhang kahoy dito at saka itong trapal natin. So ito. So 2 meter ito no, yung binili natin nasa tag 50 pesos per meter lang. So ito na no, dito na tayo gagawa ng ating asulapan.
ito na, ready na yung ating asulapan. So nabuo na siya. Ang kulang lang dito ay lagyan na natin no, ng tubig para mailagay na natin no, yung ating mga asula dito. So ganito na siya kalaki no. Yung 2 meters natin ngayon ay tinaasan natin ng konti yung tagiliran niya dahil may mga bahi kasi dito no, para hindi sila makapasok dito sa ating asulapan. So tinaasan natin no, ng konti yung ating tagiliran. So maglagay na tayo ng tubig dito para mailagay natin no, yung ating asula. So ito na yung asula natin, nailagay natin no, sa ating asulapan. So ang tubig natin ay hanggang dito lang muna no, dahil napakalayo ng ating pinagkukunan ng tubig. So sana uulan this week para malagdagan ang tubig natin na ito no. So hanggang dito lang yung tubig natin, saka hindi papantay no, yung ating ginawang pan. Yan, dito ay medyo malalim na, pero dito ay wala pang laman tubig no. So okay lang yan, kahit hindi siya pantay no. Ang importante dito ay merong tubig no, yung ating asulapan, dahil pag walang tubig ay mamamatay yung mga asula natin. So sana no ay dadami itong asula natin para makapagdagdag na rin tayo ng asulapan dito, para dadami yung asulapan natin dito, at ito yung gagamitin natin no, na pang supplement sa ating feeds. So ihalo natin ito sa ating patuka nang sa ganoon ay makatipid tayo, kahit pa paano ay mabawas-bawasan yung ating expenses dito sa patuka. So sana ay dadami ito no sa mga susunod na buwan at gagawa tayo ng panibagong pan.